Hello, no? So ngayon, no, ito ay pag-usapan ito tungkol sa mga demonic belief ng mga Chinese or ng mga insect, no? Na nakibahagi ang bawat Pilipino, no? Alam naman natin na ang itong mga Chinese na ito ay mga demonic yan. Mga demonyo yung mga, kumbaga, pinaglingkuran nila. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Even the Bible, iniba nila ang mga nakasulat doon. No, iniba nila, ginagawa nilang kriminal si Kristo. Basta inulit nila yung istorya ng Bible. Tingnan mo kung gaano kademonyo or kasama yung bansa na yan. Ngunit alam nyo ba na ang mga Pilipino or ang buong mundo nakibahagi sa mga demonic belief ng mga Chinese na yan? Sa anong paraan? Itong mga Chinese zodiac, Year of the Hippopotamus, Year of the Horse, mga ganon. Alam nyo ba na ganyang mga belief ay demonic yan? Mga pampaswerte yan eh. Yung mga ganito, Year of the Horse, siswertihin ka nito, Year of the Hippopotamus. Dahil malaki yung ulo mo, malaki yung bibig mo, mamalasin ka sa ganito na year, ganitong taon. Mayroong propeta din si Satanas. Itong mga demonic belief na ito ng mga Chinese, itong mga zodiac na ito, nasa likod nito ay demonyo. Maniwala ka nito at bibigyan ka ni Satanas ng kaganapan sa iyong mga pinaniwalaan ng mga ganito. Tapos sinasabi mo pa ito ay kalooban ng Panginoon kahit pa kung titignan natin, demonic yan. So yung mga natatanggap nyo mga gantimpala or mga reward or award or mga blessing, sabihin na lang natin, or ika nga, ay hindi galing sa Panginoon yan, kundi galing sa demonyo. Alam nyo ba, noong unang panahon, ang mga apostolis, propeta, or kahit mga taong lingkod ng Panginoon, ay kinukulang sa mga pinansyal na mga bagay. Pero itong mga taong ito ay yung mayaman. May mga propeta pa sila dito sa Pilipinas na magaling talagang ganito, Europe na ganito, ganyan. Nakasuot pa sila ng mga Chinese costume. Kasi nga, pinopromote nila mga ganito. So, ina-adapt ito ng bawat tao sa buong mundo. Nakibahagi ang mga tao sa demonic belief na ito. Dahil lamang sa mga pera na darating sa mga pampaswerte or future nila. Lumalapit sila dito sa ganitong mga Diyos-Diyosan upang malaman nila ang future nila, yung pampaswerte, yung pera, kung paano sila kikita, paano sila yumaman. Ito yung mga ginagawa ng mga tao. No? Ikaw, kung alam mo ang kautusan ng Panginoon na ito ay wala sa Biblia, every time na ang tao maniniwala sa kahit anong mga belief or patotoo na kahit sino na non-biblical, that is demonic. Kung maniniwala ka, nakibahagi ka sa mga gawain ng demonyo, gawain ni Satanas, at alam nyo na walang mga taong nakibahagi sa mga gawain ni Satanas na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nyo ba yon? So iwasan nyo ang makibahagi sa mga ganitong gawain. Baka pagdating ng araw, standing in front of the throne sa paghahatol ng Panginoon, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Huwag kayong makibahagi sa mga belief or mga patotoo ng mga demonic or Gentile nation na ito, na mga non-Christians or non-Jews or non-Christian na mga taong hindi nakikiparte sa mga covenant of God. Maraming mga bansa na gumagawa niyan ngayon na mga hindi sila nakikipag-alyansa or nakikipag-alyansa sa ating Panginoon, kundi
nakipag-alyansa sila doon sa demonyo at naniniwala sa mga demonic na mga patotoo. Iwasan niyo po ang mga ganito upang hindi kayo makibahagi sa mga kalooban ni Satanas, sa mga kapangyarihan ni Satanas. Hindi kayo makibahagi sa mga patotoo ni Satanas. Ito ay isang trap, linlang or bitag ng bawat tao na hindi nakakaalam patungkol sa katotohanan ng Diyos. Kung hindi ka gumising at hayaan mo na lang yung sarili mo na maniniwala sa mga ganitong bagay, nakikibahagi ka na kay Satanas. Walang tao na makikipaglingkod sa Diyos at sa demonyo. Nagdasal ka sa Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon, at the same time, nakibahagi ka rin sa mga demonic belief ng mga Chinese New Year, Chinese belief. Iwasan mo ang ganito. Alam nyo naman ang bansang yan, komunista yan, at walang kinikilalang Diyos yan. Non-Christian, kundi demonic. Makibahagi ka dito. Ikaw at sila ay walang pagkakaiba. Ang patutunguhan nila pagdating ng araw, patutunguhan mo rin. At ang mangyayari sa kanila pagdating ng araw, mangyayari din sa iyo. Kung hindi ka gagawa ng paraan upang makawala ka sa gapos ni Satanas. Ang kapangyarihan ni Satanas nandito sa mga sudyak-sudyak na ito. Maniwala ka pa, maswertihin ka, suswertihin ka nga. Dahil nga dyan sa kapangyarihan ni Satanas na binigyan niya ng kaganapan ang iyong inihiling or iyong paniniwala sa mga ganito upang ikaw ay mananatiling maniniwala sa mga belief na yan. At hahatak ka pa ng ibang tao na maniniwala, at dahil dito, marami kayo ang mahahatak ni Satanas patungo doon sa kaparusahan. Ganyan ang kapangyarihan ni Satanas. Ito ang sinabi ng ating Panginoon doon sa Revelation. Hindi nyo alam ang mga sekreto ni Satanas. No, so hanggang dito na lang daw. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.